Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Hello again. Balik tayo sa Russia TV. Dito tayo sa pinagkakatiwalaan nating platform. Kasama ko pa rin si Pastor Dino Diaz. Ako nga pala si Alexander Santos. Kami ang nagtatanggol sa kaligtasan ngayon. Maraming mga nagtuturo, maraming mga nagsishare, maraming mga nagsasabi sa inyo ng galing sa Bible. Lahat ng sinasabi nila, lahat ng sinasabi namin ay galing sa Bible. Kaya kailangang magkaroon kayo ng something na questions or paano ba sabihin, ma-criticize nyo lahat kami. Ma-criticize nyo kami lahat. Unang-una, maraming nagsasabi na osas sila
marami nagsasabi na sila ay ligtas na rin, kagaya namin. Marami nagsasabi na hindi nawawala ang kaligtasan. Marami nagsasabi na na walang kondisyon ang kanilang mga ginagawa nila ay hindi para sa kaligtasan, kung hindi ito ay paglilingkod kusang loob sa Panginoong Diyos. So sana makita ninyo mga kapatid, mga naloloko na mga ganitong klaseng doktrina, na pag sinabi nila sa inyo na kailangan, pag may sinabi sila sa inyo na kailangan gawin to, kailangan makita to, magtatakbo na kayo. Kaya kaming dalawa ni Pastor Dino, ituturo namin sa inyo ngayon ng verse by verse Bible study by context para makita nyo kung anong klase or kung paano talaga unawain ang Bible. Kagaya ng debate ko sa Saturday. Sa Saturday, meron akong debate kay Erwin de la Cruz na magaling tong mag-present. Magaling siyang mag-present ng kanyang mga Bible picking and choosing verses, pero I guarantee you 100%. This is 100%. Bihira ako magsalita ng hindi ako sigurado. But this time, sigurado ako by just looking at him, hindi siya marunong magturo by context ng book by book, verse by verse. At ang challenge ko dyan kay Erwin de la Cruz ay ang Book of Acts, Romans, and Galatians. If ever sa Hebrews, kung gusto mo, pwede doon. Hindi ka marunong nito, kaya haharapin kita sa debate na makikita ng mga tao, ikaw ay picking and choosing na tao at sasabihin mo, tinawag ka. Okay, now, prove me wrong. Kung mali ako dito at kaya mo, butatain mo na ako ngayon at bibigyan kita ng full respect. Full respect ang ibibigay ko sa iyo at mag-a-apologize ako sa lahat ng tao na ako ay nagkamali, ako ay bastos, ako ay kung ano-ano na pwede nila akong i-down sa ganong klaseng conviction na nakita ko sa iyo. 100% hindi mo to kaya, kagaya ni Brian Badao. So ngayon, sa pagtuturo namin ngayon sa inyo dito, makikita nyo dito ang exposure ng another cult, another kulto, ang Pentecostal Church. Ito ay madadaanan namin ni Pastor Dino at makikita nyo na wala dapat na miyembro ang Pentecostal Church dahil ito ay kinuha lang nila sa Bible na hindi panahon ngayon. Lahat ng itinuturo nila ay nasa Bible. Lahat. Lahat ng itinuturo namin ay nasa Bible din. Ngayon, sino ang tama? Sino ang tama? Ang identification ay nasa Gospel ni Apostle Paul. Ang Pentecostal Church na dadaanan namin ay wala sa Gospel ni Apostle Paul. So, yan ang makikita nyo ngayon. At Pastor Dino, if you may introduce yourself, please. Isang mapagpalang umaga sa atin lahat, mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya. Muli ay magkakaroon naman kami ng isa sa mga pinakamahalagang bagay na pag-aaral tungkol po sa Gawa chapter 2. So ating pag-aaralan ang mga sulat ni Apostle Pedro. Titingnan po natin yung nakasulat at ipinapangaral niya kung ano ba talaga ang sistema, ano yung background, ano yung kaganapan. Ayan, ulitin natin. Ako po si Pastor Dino Diaz o kilalang Dino Diaz, ay muli na lagi tayong naghahamon sa mga kulto na pamalian ninyo yung aming pinapangaral at yung pinapangaral nyo ay aming ring pamamalian, bagkus lahat ng aming napamalian ay pinapanindigan namin na kami yung tama at kayo yung mali. Ayan po, samahan po ninyo kami hanggang matapos po itong ating pag-aaral ngayon. Ihanda po ang inyong mga ballpen at papel upang po tayo mga tuto bawat isa. God bless everyone. Good morning. Okay, so simulan natin to. Unang-una, kung last time or on few days ago, diniscuss namin sa inyo ang verse or chapter 1 at nakuha natin dito ay ang sinabi ni Jesus Christ sa Acts chapter 1. Sinabi niya na
sa chapter 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. Yun yung sinabi ni Luke at ito ang salita ni Jesus Christ. But wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me. Pagdating sa 5, for John truly baptized you with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. You shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So, itong sinabi ni Jesus Christ na to, ay partly, ito yung day of Pentecost, yung pagbuho sa kanila ng Espiritu. But, gusto kong maintindihan nyo, hindi sila na-baptize ng Espiritu that time. Yung day of Pentecost, yung mga apostle na nandoon ay they were filled with the Spirit. Na-filled sila. If you remember, nung nandito pa si Jesus Christ, hiningahan na ni Jesus Christ ng Espiritu yung mga apostoles na yan. So dito, bibigyan sila ng karagdagang Espiritu doon nga sa speaking in tongue. Pero yung sinabi dito na for John truly baptized you with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence, ito na yung future na ibibigay kay Apostle Paul. So, kailangan magkaroon ng division yan. Filling with the Holy Ghost is different from baptizing. So ngayon, isa-separate muna natin yung sinabi ko na baptize kasi iyan ay gagawin at mafulfill yan sa pagtawag ni Jesus Christ kay Apostle Paul sa Acts chapter 9. So kung titingnan nyo ulit, a little overview from chapter 1 to chapter 7, these are all about the Jews. Puro sa mga Hudyo pa to. Huwag aalis sa Jerusalem, intayin niyo yung Day of Pentecost, tapos until sa chapter 9 o sa chapter 7, ito na yung parang 3 strike na gagawin. Yung kumbaga, nung una, si John the Baptist, sinasabi niya, repent and be baptized. Hindi siya pinakinggan. So here comes Jesus, di ba? Nag-preach si Jesus na siya ang hari. Ako ang hari dito. Ipakilala nyo na ako ang hari, ako ang Messiah, ako ang Christ. Ano ang ginawa ng Hudyo? Crucify Him. Di ba? Crucify Him. Tapos, ito na yung huli. Ito na yung yung 3 strike na to, yung pangatlo na to, yung sinasabi ni Stephen sa kanila na, you stiff-neck in your heart, sabi. Why do you keep resisting the Holy Ghost? Tapos ang nangyari doon ay ano ginawa? Binato siya. Hindi siya tinanggap ng mga religious leader. Hindi siya tinanggap. So, first strike is John the Baptist, tinanggihan. Second strike ay yung kay Jesus Christ na magpipreach sa kingdom of heaven na siya ang magiging hari. They crucify Him. And then, kung matatandaan nyo ang sinabi ni Stephen, yung isa sa mga elder that time, when he said, receive my spirit, nakita niya si Jesus Christ standing. Diba niya? Sinabi dun sa chapter 7, nakita niya si Jesus, he was standing. So kung titingnan nyo ang another wisdom doon, right now, we know that si Jesus ngayon ay nakaupo in the right hand of God. Pero ang question doon, sa another wisdom, bakit siya nakatayo? Why? Kasi, kung titingnan natin, nung nag-preach siya doon sa mga Pharisees, nandoon yung, why do you keep resisting the Holy Ghost or the Holy Spirit? Nandoon pa rin yung tsansa na kung tatanggapin ng religious leader yung ipinipreach about the kingdom gospel or sa paghahari ni Jesus Christ, pwede na siyang bumaba right then at maghari na sa mundo. Kasi He is a King and then at the same time, Lord, God, and Jesus.
Kumbaga, nando na at the same time. So he was standing, hoping na sa free will ng mga Pharisees ay i-accept siya. But still, nandun pa rin yun, kaya umupo na siya at tatapusin na niya ang Bible. Kaya here comes Apostle Paul na ito na ang kailangan nating marinig. Meanwhile, we're gonna go back here kung ano pa ang nangyayari sa early apostles' doctrines. Tandaan nyo, ang ibinibigay namin sa inyong aral ngayon ay early apostles' doctrines. Ito ay magta-transition mamaya or after chapter 8, chapter 9, it's all about Apostle Paul. At iyan ay makikita ninyo. Kaya simulan ko yung basa. Tingnan natin kung ano ang mangyayari, ha? Let's see. Okay, so let me see this. Let's go on verse 1. Nakalagay sa Acts 2 verse 1, and when the day of Pentecost, wait, let me just see if I can see myself. When the day of Pentecost was fully, wait, Brother Russia, 1 second. When the day of Pentecost, okay. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. It filled all the house. So tandaan nyo, sa Pentecost, doon nila sinasabi na nare-receive nila yung Holy Spirit sa church nila. But dito ay house. Okay? Doon sa kanila, sa church. Okay? So, another pagkakaiba na yan. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Mag-iingat kayo dito na and there appeared unto them cloven tongues like as of fire. Like as of fire. Ito ay hindi fire, okay? Kasi minsan kung titingnan niyo sa mga Pentecost, sinasabi niya, baptize me with fire. I-baptize niyo ako ng apoy. Hindi niyo nalalaman na yung apoy na hinihiling ninyo diyan sa Pentecost ay impyerno 'yon. So mag-iingat kayo, hindi nyo nalalaman, kayong mga leader, kayong mga, I think meron dito yung palito, yung payat na may hawak na stick, na may hawak na wand, na parang mangkukulam na Pentecost itong pastor na to, na sinasabi nila, let's preach the gospel. At nag-i-speaking in tongue to. Nag-i-speaking in tongue ng siya lang ang nakakaintindi. Yung fire na sinasabi dito is not baptism or is not a blessing. Ang sinasabi dito is like as fire, parang apoy. So pag hinihiling nyo to, sana mapag-isipan nyo kung anong blessing ang hinihingi nyo, ha? So 4, and they were all filled with the Holy Ghost. Yan yung sinasabi ko na they have the Holy Ghost already to begin with, but because of the promise na magkakaroon sila ng other tongues, they will speak in tongue. So, ginamit sa Bible na to, or sa English, or the way they talk, nung time na yon ay speaking in tongue. Do you speak in tongue? Pagka dinala mo sa Tagalog ngayon, nagsasalita ka ba ng ibang lingwahe? Pag dinala mo sa English, do you speak any other language? Iyon ang ibig sabihin ng speaking in tongue, other language. Kaya ito ang sinabi, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. Ibig sabihin, at sila'y nagsalita sa ibang lingwahe. Let's say, nagsalita ako ng Visaya. Pag naintindihan to ni Pastor Dino, hindi naman ako nagsasalita ng Tagalog. Iyon yung power of the Holy Ghost na I speak in tongue. I speak a different dialect. Hindi yung, halimbawa, 10 kayo dyan na iba't ibang nasyon. Nagsalita ako ng
At tinanong nyo, ano yung sinabi mo? At sinabi ko na, kaming dalawa lang ng God ang magkausap doon. Yan ang sinasabi ng mga miyembro ng Pentecostal Church. Even the pastors, sinasabi nila, kaming dalawa lang ng Diyos ang nag-uusap. Ang totoo niyan, ang sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 14, which mararatingan din natin yan, kung kayong dalawa lang ang nag-uusap ng Diyos, just speak to yourself and be quiet. Kasi hindi mo na uplift or na-edify ang church. So kaya ang sinabi dito, they began to speak in tongue as the Spirit gave them utterance. Binigyan sila ng understanding to speak with different language. So, Pastor Dino, meron kang dagdag dyan? Yes, no, maganda pastor yung overview mo. Na ito po ay pagkasulat, no, tungkol po sa kaganapan na nangangaral si Apostle si Apostle Pedro. Na kung titingnan po natin, no, kasi magkakaroon ng transition papunta kay Pablo ito kay Paul. So kung titingnan po natin ang Acts chapter 2, ito po ay pangalawang sulat, no, ni Lucas, Dr. Luke. Ang isinulat po ni Dr. Luke ay tungkol sa mga kasaysayan at kaganapan ayon sa pinapangaral din at sinasalaysay ni Apostol Pedro. No, yan yung malinaw dito. Baka ma-misinterpret po ng iba diyan, lalo na mga Calvinist, no? Magaling yan pamali ng aral, no? Okay, sila mamimilipit. Ayan. Pagdating po sa verse 1, ano ko lang pastor. I-summarize ko lang, napakaganda ng paliwanag nyo. And when the day of Pentecost was fully come. So itong was fully come, ito po yung tamang kapanahunan na kung saan, no, after nang mamatay ng Panginoong Hesus, yung Passover, pag sinabi pong Passover, ito po ay piyesta o pista ng mga Hudyo, no? So ngayon, nagkakaroon po ng pagkakatipon, sabi dito, they were all with one accord in the one place. So nagkaroon po ng pagkakatipon, no, sa isang dako lamang. So ngayon, sabi sa verse 2, at biglang dumating, no, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. So yung buong bahay na pinakita dito, na ang buong bahay no, dumating yung isang ugong, no, malakas na ugong, no, gaya ng isang humahagibi, sabi niya, ng mga malalakas na hangin. At yung buong bahay ay napuno. Kaya pati yung mga nakaupo doon, no, ay na-fill sila ng banal na Espiritu Santo. Pagdating sa 3, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, no, and is sat upon each of them. So each of them, ang sabi, so bawat isa sa kanila ay nagsasalita. Sabi ng iba kasi yung fire dito, pastor, ito po yung nagkakaroon na ng lingwahe na hindi na maunawaan. Which is mali. Pag sinabi mong fire kasi, ay tumutuko yan na sila po ay filled ng banal na espiritu, sila po ay buhay, no, sa pagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya kung titingnan natin sa verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita, no, ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So ito na, natupad. Actually, nasa Isaiah, no? Isaiah 4:41, di ako nagkakamali. May mga hula yan doon tungkol doon sa kaganapan nito na ibubuhos ng Panginoon ng kanyang Espiritu, no? Then, at sa kanila may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. No? Tanda po ang promesa ng Panginoon na babalik siya sa Ama, pero wag po mga lungkot yung kanyang mga lingkod. No? Na kung saan meron siyang isusugo na yun ay katulad din niya, yung comforter. So hindi po natin maitago na Diyos talaga, yung Ama Diyos,
yung anak, Diyos, at ang Espiritu ay Diyos, katulad niya. Kung titingnan natin, itong comforter na ito yung magpapalakas. Kasi, bago pa ang Pentecost, hindi pa naitatak, yung pangako na Espiritu Santo. So dito po natupad sa Gawa chapter 2 yung ipinangako ng Panginoong Hesus. Na sila po ay dadapuan ng banal na espiritu at sila ay magkakaroon ng iba't ibang wika. Then 4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. Kaya kung nakikita natin sa panahon ngayon, nakabasa lang ng Gawa chapter 2, in-apply na, gumagawa na ng iba't ibang lingwahe na hindi naman maunawaan. Pero malinaw po dito, sa banal na kasulatan, lalo na po dito sa pangangaral ni Apostol Pablo at iba pang mga alagad, ay naunawaan po ito. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking reliyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. So kung tingnan natin, Pastor, every nation. Kaya may nagtanong sa akin, naalala ko, nagtanong sa akin na paano naging mananampalataya yung taga-Roma? Hindi pa nakarating sa Apostol Pablo. At may kahit anino, hindi rin nakarating si Apostol Pedro. Sabi ko, dito pa lang sa Gawa chapter 2, lahat po na mga nasyon o bansa ay sabi dito, nagsitahan dito po sa Jerusalem. Nagsitahan sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking reliyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Every nation. Ituloy natin. 6. At nang marinig ang ugong na ito ay nangagkakatipon ang karamihan at nangamaang-maangan at nangamaang sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa sinasalita ang kanyang sariling wika. So sinasalita daw ang kanyang sariling wika doon sa every nation na yon. So kung tayo ay sa Pilipinas, marami pong iba't ibang native na lingwahe dito. So sabi dito, nung mga dumayo, na mga tao, paano nilang sinasalita yung mga nangangaral, yung ating mga lingwahe? Hindi talaga yon yung gawa-gawang lingwahe lang, kasi ito nauunawaan nila yung mga lingwaheng pinagbabanggit ng mga lingkod ng Diyos na kung saan yan yung mga dinapuan ng banal na espiritu. Hindi siya ay na-filled ka na, sabi dito. Sabi ko, paano ka ma-filled? Ang banal na espiritu na stay in sa iyo. Bakit ngayon ka palang na-filled? Bakit ngayon ka palang na-filled? Hindi ka ba filled ng banal na espiritu? Napospos ka ng banal na espiritu? Ayan. Kaya kung titingnan natin, nakikita na ang banal na espiritu dito, Pastor, Padre Rasha, ay doon talaga siya dumapo sa tunay na mananampalataya. Makita natin na ang kanilang turo ay tama. Kita mo mga Calvinist, sabi may banal na espiritu. Abay, mali. Wala namang mga banal na espiritu mga Calvinist. Kasi hindi naman tinuro ng banal na espiritu ay perseverance ka ha, unconditional election ka ha. Saan kaya mapapasa yan? Walang ganun sa Biblia, no? Na ituloy natin. 7. At silang lahat ay nangagtaka, sabi niya, nagsipang gilalas na nagsasabi, narito, hindi baga ang Galileyong lahat ang mga nagsipagsalitang ito? O mga taga-Galileo daw. Anong sabi sa 8? At bakit nga narinig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Abay, napakaganda. Narinig daw ng bawat isa sa atin, no? Narinig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan. Saan? Doon po sa mga taga-Galileo.
yung mga Galileo na yun, Galilea. O yun pala, ay hindi naman sila, no, hindi naman sila kanayon o kabansa nila. Eh bakit narinig nila yung lengguwaheng pinagsasalita ng mga Galileo? Yung kanilang lengguwahe na kinamulatan. O nagtataka sila. O, 9. Tayong mga Parto at mga Medyo at mga Elameta at nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Punto at sa Asia. No? Dito natin makikita ang ganda, no, ng pagkadisenyo ng Panginoon. Doon po ma-amaze ka talaga, makapangyarihan ang Diyos, akalain mo. No? For example, ang Amerika, makapagsalita pala ng Tagalog. Yung Tagalog, makapagsalita ng lengguwahe ng Amerika. Oh, ma-amaze ka talaga. Kaya kung dumayo, alam nyo ba yung mga Mormons, Pastor, Brad Rashiano? Pag pumunta sila dito sa atin, nagsasalita sila ng mga Bisaya, nagsasalita sila ng Ilonggo. Na-amaze tayo, di ba? Ang ganda pakinggan. So, how much more kung yung mga taga Galileo doon sa unang siglo, no? Nandun tayo, di ba? Then sabi sa 10, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya, karating ng Cyrene at mga, sabi niya dito, nakipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo. So meron palang mga taga-Roma na pumunta sa araw po mismo ng Pentecost. No? So ngayon, di tayo magtataka kung bakit sinulatan ni Apostol Pablo yung mga taga-Roma na ang inyong pananampalataya ay balitang-balita na sa buong bansa o buong sanlibutan. Kasi mayroon na talagang mananampalataya at mapalad yung mga pagano sa Roma na kung saan napangaralan sila. No? Kaya mga Hudyo, naging mapalad din naman ang mga Hudyo, subalit, no, yung pangako ng Panginoon sa kanila ay naibaling pa sa mga Hintil. At the same time, may pangako din naman ang Diyos sa kanila, darating ang araw at sila'y i-restore ng Diyos. No? Pastor? Aha, yeah. So, nakita nyo, yung sinabi ni Pastor Dino, binanggit niya lahat ang mga lingwahe. Di ba? Yung time na yon, halos ito ang lingwahe sa buong mundo. At sinabi rin ni Pastor na ang binigyan ng ang na-feel ng Holy Spirit ay yung mga tunay na mananampalataya that time, yung mga apostol. Ngayon, kung ilalagay natin dito ngayon sa doktrina ng Pentecostal Church or Pentecostal Movement, sinasabi nila, ipe-pray over ka namin, magpabautismo ka sa tubig, ipe-pray over ka namin, at kailangan kang mag-speaking in tongue. Tuturuan ka namin, say it, kaya mo yan. Ashandala, shandala, 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 shandala. Pag sinabi nila, pagka yun ay nasabi mo, then yun ang patunay na nasa iyo ang Holy Ghost. Kalokohan yan. Kalokohan yan. Hindi totoo yan. Yung binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapagsalita at ang purpose nito ay mag-preach ng gospel na ituturo later on kay Apostle Paul. Kaya dito, nung alam na nila yung mga lingwahe na to, nung tinawag si Apostle Paul ng Panginoon at itinrain siya sa wilderness, binalikan ni Apostle Paul tong mga apostol na to at kinausap niya na ang dapat nilang ituro ay ang gospel na ibinigay ng Panginoon, the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ, at ikinorek niya dito si Apostle Peter. So pagdating sa Pentecostal Church or movement, kailangan magsalita ka ng mag-speaking in tongue ka. And shandala, guys, maliwanag na maliwanag dito sa mga miyembro ng Pentecostal movement, magbasa kayo. Magbasa kayo ng Bible. Kasi all over the internet, Facebook, lahat nakikita nyo na yung lahat ng pastor, they're talking about Jesus.
halos lahat ng sharing na makikita mo sa Facebook, they talk about Jesus. Pero may warning si Apostle Paul tungkol sa mga Jesuses na yan. Nandoon sa 2 Corinthians 11:3-4, sinabi niya, nangangamba ako baka matuso kayo ng serpent na nandaya kay Eva, na nanaloko siya. Nangangamba ako na may dadating sa inyo na magtuturo ng ibang Jesus, na magtuturo ng ibang espiritu, na magtuturo ng ibang gospel. So lahat ng sinabi kong 99% na kurakot at pera lang, preach the gospel, sabi nila. Pero pag tinanong mo ang identification, sinasabi nila, isa lang daw yun. Pero it's not. Iba ang gospel ni Apostle Paul. Kaya any other gospel, kung hindi nyo alam ang death, burial, and resurrection of Jesus Christ, gospel ni Apostle Paul, nakasumpa ang church nyo. Sabi niya, let them be accursed. Nakasumpa kayo in Jesus' name. Faith and works ang mga aral. Kagaya ng Calvinist, perseverance of the saints. Si Pastor Lloyd, nabanggit ni Pastor Lloyd, kailangan ay may makita na maganda ang resulta sa buhay. Kagaya ni John Calvin. So, although sinasabi niya na hindi iyon para sa kaligtasan, kung hindi ligtas na, pero ang word na kailangan ay binabanggit niya. Kailangan may makita. So, minsan nabanggit ko rin, paano kung may makita o hindi makita? Diba? Paano na kung hindi? Si Pastor Philemon Serra, nakalagay doon, sinabi ko, pag hindi man nakita yung gawa na maganda, hindi ligtas, hindi daw ligtas. So, meron din silang pagkakaiba. So, abangan niyo yung debate namin ni Erwin de la Cruz. Again, dito sa Saturday, ipakikita ko sa inyo na ito ay bobo sa pag-aaral ng context ng Bible at hindi siya makakaporma dito. Makakapagbigay lang siya ng comment sa amin ng mga bad words, although I do reply with bad words also pagdating sa Facebook. But I'm looking at you, Erwin de la Cruz, prove me wrong na kaya mong magturo kagaya ng ginagawa namin ni Pastor Dino sa Book of Acts, Book of Romans, Galatians, Hebrew. Sabihin mo dito ng with, kung may bayag ka talaga. At saka isa pa ha, gusto ko i-announce dito na inakusahan ako ni Erwin de la Cruz na sinabi ko raw na ang pagmamasturbate ay banal. Gusto kong i-take ang opportunity na to kasi alam ko nanonood siya ngayon. Sinabi ko raw, Brother Rasha, Pastor Dino, na ang pagmamasturbate daw ay banal. Sinabi ko daw yon. Never kong sinabi yan in my entire life. Kaya ko inilalabas yung mga hipokrito na kagaya nyo na sinasabi nyo na hindi kayo nagmamasturbate, doon ko hinuhuli ang kadumihan ng utak nyo. Ng utak nyo. Ang sinasabi ni Jesus Christ, dito lagi kong sinasabi, if you think of a lust, if you look at the woman with lust, you are an adulterer. And sabi ko, I am guilty of it. So paano kung sasabihin banal yun? Kayo nga itong mga hipokrito, kala mo kayo mga hindi manyakis, di ba? Hindi nyo masabi. Kaya magkakampi kayo ni Brian Badaw na nag-i-speak nitang sandala, na ikaw naman ay pinili at tinawag na demonyo, kaya kayo ay para yung demonyo na magkasama ngayon, di ba? So now let's go back. 12. And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what mean? Di sabi sa Tagalog, hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila. Ano ang kahulugan nito? So, sino nagsabi nun? Yung mga tao na nasa paligid. Bakit hindi sila nabuhusan ng Holy Spirit? Bakit hindi sila nalagyan? Pero pagdating sa simbahan ng Pentecostal movement, magdadasal ang pastor, iihip, kukampay na ganyan, lahat naman magningisayan, maghihigaan na ganon, di ba? Show lang yun. And also, merong power to hypnotize. Merong tinatawag na demonyo
and a power of hypnotism. Pwede kayong ma-hypnotize. Merong prayer din dyan. Kaya yung iba na pagsasayaw, pag hinawakan dito, napapatigil, pag tumugtog, magsasayaw ng kung ano-ano. Meron silang power dyan at iyan ay black magic. Okay? Sa 13, ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga yan. Sabi, lasing lang daw. Ngayon, eto na, tumayo na ang leader. Tandaan niyo si Pedro ay laging tumatayo at nagsasalita, pero hindi lahat ng sinasabi ni Pedro ay tama, okay? Nasabi ko hindi lahat at dadaan tayo dyan. For example, yung pumili siya ng apostles, di ba? Pumili siya ng apostles, nag-cast sila ng lots, nagpalabunutan sila, pinili nila si Matthias, pero hindi nila alam, may plano ang Panginoon. So ito ang sabi ni Apostle Peter. Kaya't tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol. So nandun si Matthias. At nagsalita ng malakas, mga taga-Judea, at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem. See? Judea and Jerusalem. Kung papansin ninyo, within the Jews or doon lang sa kahudyuhan. Di ba? Pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay nyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon, ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. So yun yung sinasabi ni Pastor kanina na ito ay prophesied na ito ang sinabi. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Pero word, mag-iingat tayo. Ibubuhos ko ang espiritu sa lahat ng tao. Sa Calvinist, we were chosen before the foundation of the world. Nabasa lang nila yon as sila yung chosen. Sila yon. So ngayon, kung kayo ang chosen, nakalagay dito, sabi rin ni Joel na pinrapesay din sa kanya, sinabi ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. So ibig bang sabihin sa lahat ng tao, mga Calvinist? Lahat ng tao sinabi dito. Oh. Bakit hindi lahat may espiritu? O baka naman sasabihin nyo, yung mga pinili lang. Yung mga nakakaunawa lang. Ganun ba? Pero maliwanag na maliwanag dito, ibubuhos sa lahat ng tao. But what you don't get on this, sa lahat ng tao with condition. Kung sino yung maniniwala sa sasabihin nilang gospel, mabubuhusan niya ng espiritu at maseselyuhan pa. Ganong intindihin ng Bible. Lahat daw magkaka-espiritu. O bakit hindi lahat? Pero kayo pinili, ano? Chosen people kayo lang. Why? Bakit kayo special? Diba? So ito yung sinasabi ko sa inyo that this is how you understand to compare and contrast kung paano sila magturo. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu. So meron pang division sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Natapos ako sa 18. So kung titingnan nyo, ito ay hindi lang sa panahon ngayon, meron pang other dispensation na may gagawin ng Panginoon. So, kung titingnan nyo, itong dispensation na sinabi na to is partly nangyari sa Jerusalem at partly meron pang gagawin ng Panginoon. Hindi lang dito. Kasi pag nag-aral sila, bubunot sa Revelation, bubunot sa Hebrews, sa John, sa Genesis, at here we go. We have a Calvinist church. We have Pentecostal church. We have JIL church. RCC church, Mormons, lahat. Judaism. Hindi nyo na nakikita na ang Panginoon ay nakikipag-deal sa mga tao
sa different timeline, different group of people. Remember this, sa John Revelation, walang sinabi na kay Apostle Paul na ituro iyon. Ang tinuro kay Apostle Paul ay mag-warning patungo sa Revelation, meanwhile, matuto kayo dito sa dispensation ko. Pero ngayon, hindi yun ang pinag-aaralan natin. Hindi si Apostle Paul ang pinag-aaralan natin. Hindi yung salvation na pinag-aaralan natin ay hindi sa ngayon. Ang salvation na pinag-aaralan natin ay early apostle doctrines na kinuha ng Pentecost at mamaya kung hindi namin marating sa next time, ituturo ni Peter, repent and be baptized of water. Doon sa Acts 2:37 to 38. So, ibang early apostles doctrines yun. Pero lahat kayo, ginagamit yung water baptism just to make money. Pastor, sa 18 ako natapos. Ang mga filosofiya kasi ng iba, Pastor. Bro, mag-break Ayos. muna ako, bro. Ayan. So, mga kapatid, by the way, meron tayong podcast ngayon sa ating mga bagong pasok. Ito ay sa Acts 2 verse by verse Bible study by Alexander Santos and Pastor Dino, mga kapatid. Pwede kayong mag-comment dyan para magtanong, mga kapatid. At shoutout sa lahat ng nasa live natin, mga kapatid. At kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin, mga kapatid. Or doon sa mga debates natin, you can PM me, mga kapatid. Or call me sa ating number na comment dyan sa ating comment box. Mamaya, mga kapatid, babasahin ko yung mga comment nyo, mga tanong nyo, at mga kung ano man yung opinion nyo sa ating nagaganap na podcast. At again, this is the podcast ni Pastor Alexander and Pastor Dino ng Baptist, mga kapatid. So, yun. Tuloy lang, Pastor Dino. Pastor Dino, Yes. bago ka magtuloy, Pastor, i-ano muna sa closing at gagawin nating part 1 ito time-wise at kukuha tayo ng mga question, ha, Pastor? Sige po. Ayun. So, ayon sa mga filosofiya, Pastor, no, ang Gawa chapter 2 ay natumutukoy lang daw itong pagbuhos ng banal na espiritu o pagdapo ng banal na espiritu sa mga specific lamang na grupo, ayon po dyan. So, lalabas, Pastor, kung specific lamang po, no, sa grupo, hindi ata binalikan ni Pastor Lloyd, si Wariwap, talagang taong ito, hindi niya binalikan doon sa taas na every nations. No, ay pumunta po roon. At saka, kung specific group, ito maging problema ng Calvinist, kung specific group lamang po ang binigyan ng banal na espiritu o dinapuan ng banal na espiritu, kawawa naman si Mang Calvin. Kawawa naman mga Calvinist. Hindi sila nadapuan ng banal na espiritu, pero nag-claim they are elect. 'Di ba? Kapalpak naman. Kaya nga sabi ko dito, ang banal na espiritu ibinigay na sa mananampalataya. Pero kahit hindi ka sa sampalataya, hindi mo talaga 'yan makukuha. Hindi mo matatanggap. Kaya tandaan po natin ang binibigyan ng banal na espiritu, yung mga mananampalataya, sabi doon sa Efeso 1:13. Hindi po yung mga unbeliever pa, Lloyd. Mag-aral ka ng konti. Kaya naman nakita ko, Pastor, bakit galit siya, may puot at inggit yan si Lloyd ng Calvinist kasi lagi siya talo sa atin. Hindi naman siya tumama kahit isa. Doon sa debate namin, mangiyak-ngiyak, hindi niya pala alam ang Biblia, script ni Calvin ang alam. Napaki pala ang mga false prophets, inufira ng Panginoon, no, ng kanyang pagtubos. Hindi niya alam. Tuwawa naman ito. Ito. Ituloy natin sa verse 17. Ang sabi po dito, at nangyari sa mga huling araw, sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Akala siguro ni Lloyd dito sa pag sinabing lahat ng laman, yung laman ang hindi pinili, laman ng kalabaw. Ngayon, ang sabi niya, sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula at ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain. Ang iyong matatanda ay nagsipanaginip ng mga panaginip at natupad ni ito, Pastor. Hindi ito matutupad. Kaya tandaan natin,
ang speaking in tongue ng mga Pentecostal at iba pa pong mga charismatic group, no? Yung mga cult, no? Mga kulto na nag-i-exist sa ngayon na nagsi-speaking in tongues, hindi po totoo 'yan. Oo, bakit po? Kasi malinaw na po yung revelation ng Panginoon. Ang tanong po natin, 'di ba totoo na ang speaking in tongues ayan ay mensahe ng Panginoon? Ayun or pangangaral ng Panginoon katulad doon sa Gawa chapter 2, sa buong chapters na nangaral po si Apostol Pedro at ang iba pang mga alagad at nangakaalam po sila ng iba't ibang lengguwahe. So tungkol po sa salita ng Diyos, pinapangaral nila si Kristo. So itong tanong ko, kung ginagamit pa po ang speaking in tongues ngayon, ano pang pangangaral ng ebanghelyo ng Diyos ang hindi pa naibigay? Upang kayo ang may special talaga doon na revelation sa Panginoon na meron kayong pangangaral na hindi pa nasusulat sa Biblia. Wala. Yung tulip, yung perseverance, wala yan. Ito challenge natin sa mga Calvinist. Oh. Before Calvin, John Calvin, before John Evil Calvin, meron na bang pangangaral na total yung tulip, total depravity, unconditional election at iba pa? Meron ba? Kung meron, abay aanib na kami diyan sa iglesia ni Jordan, sa iglesia ni Lloyd, na wala namang miyembro. Aanib na tayo. So gayon pa naman mga kaibigan, napakalinaw po na natupad po ang tungkol po kay Joel, yung pangako dito sa Gawa chapter 2 na ang Panginoon ay susugo ng kanyang banal na espiritu at ang lahat ay maghula, lahat ay magkaroon ng panaginip, lahat ay magpapropesya, lahat po doong dinapuan ng banal na espiritu, mangagsalita ng iba't ibang wika. So dito natin makita napakaganda po no ng mensaheng ito na sana katulad natin Pastor Alex na mag-aral din po sila at matuto din ang mga Calvinist na ang banal na espiritu hindi lamang po doon sa mga elect. Kasi may mababasa ako sa Biblia na may elect sa Bible na pahamak eh. Lalo na mga Israel. Pinili yung Israel. Oh. Pero may napahamak si Israel. Pwede kong patunayan 'yan. Oh, ayan. So, Pastor, dako siguro tayo sa Q&A para sa clarification ng ng mga taong nanonood. Salamat Pastor again, gusto kong sabihan dito si Erwin de la Cruz para mabigyan natin ng makikipagdebate ka ba ng alam mo yung context, magsabi ka lang dito sa Russia at sige ako na ang magi-sponsor sa iyo. Gusto ko lang makita na nag-aral ka talaga. Kasi kaya ako to sinasabi, dinadown niya yung pinag-aralan ko sa Bible. Okay, hindi ako nag-aral sa school. Nag-self-study lang ako. Okay, yan ang ginawa ko sa pag-aaral. But I can teach and preach verse by verse. Ikaw, kung nag-aral ka, sabihin mo lang dito na kaya mo or hindi. Para kasi hindi kita titigilan, kagaya ng ginawa ko kay Brian Badao. At least si Brian Badao umamin na hindi niya kaya ang pag-preach or pagtuturo ng book by book. So, Padre Russia, hintayin natin siya at kuha tayo ng ilang questions. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live kay Marcel Jacob Santos, si Darrell Nacario, Pastor Lloyd, Solatorio ng Reform Calvinist. Shoutout din kay Altea, nandito din yung naka-Japanese. Shoutout din kay idol ko, Esteban, at Erwin de la Cruz, nandyan din mga kapatid. Si Brother Aki Jerry Nowak ng Judaism, si Kaiser Yogo, ayan, shoutout sa kanya. At dito din kay Ray Pilapil Jr. ng MCGI, shoutout sa inyo. Dito tayo sa question, bro. Sabi ni Pastor Lloyd, ano ang karagdagang espiritu? Iisa lang ang Spirit of God, ang banal na espiritu. Ano pa, Pastor, ang idaragdag mo? Okay, napaka-simple ng ganyang klaseng tanong, Pastor Lloyd.
once you are saved, kung ikaw ay naniwala by faith, kagaya ng paniniwala namin ni Pastor Dino, you are sealed with the Holy Spirit. Once you are sealed with the Holy Spirit, you are saved eternally. Now, paano ka madaragdagan ng Espiritu? Through sanctification. Pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, the word that you're reading is the Spirit of God. Anything that you learn from the Bible is a spirit added to your spirit. Kaya nung hiningahan ni Jesus ang mga apostoles, yun yung espiritu na ibinigay niya, yun yung pinakaselyo nila. And then nung umakyat siya, sinabi niya, they were filled with the Holy Spirit. Pag sinabing filled, they were filled, ibig sabihin noon, dinagdagan. By context, dinagdagan sila. Kaya pinuno sila, pinuspos sila ng banal na espiritu that time. Yun yung dagdag na kaalaman. Kaya yung hindi sila marunong mag-speak in tongue, then because of that extra spirit galing sa Panginoon, then they have that power to speak in tongue, di ba? Before they can heal sick, they can raise up dead. So sa atin naman ngayon, sa panahon ngayon, ang pinaka-earnest inheritance ng sealing of the Holy Spirit, which is the righteousness of God, is salvation. Salvation, yun lang yun. Now, if you want to learn more, read the Bible, and then another spirit will be added into your spirit na nasa iyo na. So, Pastor Dino, meron kang dagdag dyan? Minsan kasi, yung pagkaunawa ni Lloyd, pag nakabanggit ka ng espiritu, yan ang banal na espiritu. No? Hindi siya nag-aaral. Minsan, ang salita ng Diyos ay tinatawag ng spirit o diwa. Diwa ng Diyos. Diwa ng katwiran. Hindi alam ni Lloyd yan. Kasi ang banal na espiritu para sa kanya, pag sinabi pong espiritu, ay banal na espiritu agad. Sa atin kasi, Pastor, meron tayong spirit of Christmas, spirit of New Year. So may mga termino tayong ginagamit para po natin ma-address sa salita po ng Diyos. O sa kaganapan. Sa kanya kasi, banal na espiritu. Gusto ni Lloyd, yung Holy Spirit niya sa New Testament, pabalik-balik. Alam mo ba yung nagwawalis? Walisin mo sa kaliwa, walisin mo sa kanan. Ganyan yung sa kanya, sa atin iba. Kaya malinaw, no, sa banal na kasulatan, ang banal na espiritu na ibinigay dun sa tao na puspos sila, isinilyo po sa tao. Tandaan po natin, kung ikaw na mananampalataya, hindi ka rin magpapunctions, magigrave mo ang banal na espiritu. No? Kung ikaw naman ay magpapunction at sundin yung kalooban ng Diyos, syempre ikaw ay puno ng espiritu, tawag doon, filled ka ng banal na espiritu. Hindi nila kasi alam yan. At saka kung napapansin mo, puro lang filosofiya, yung mga argument. Para halata mo talaga, Pastor, na Brother Rasha, na galit talaga siya ba? Walang puwang ang kabutihan, pag-ibig sa kanyang puso. Kung nakikita natin talaga, galit. No? Kahit tama yung sinasabi mo, ano yan? Ay gusto niya kasi marinig, pinili tayo, at ang pinili lang, ang tinataka ng banal na espiritu. At ang pinili lang, ay siyang maliligtas. At ang pinili lang, yung tinuruan lang ni John Calvin. Ganyan yung gusto niya marinig sa atin. Sa atin, yung ating pag-aaral dito, tinitingnan natin yung background sa Bible. Kung sino po yung magkaroon ng benepisyo sa tinatawag nating kaligtasan. Na ang kaligtasan ay ibinigay talaga sa lahat ng mga tao, no? At kung sino yung tumanggap, yan yun lamang doon yung ang makabenefit. Nung na-benefit mo na ang kaligtasan, tinatakan ka pa ng banal na espiritu, ibig sabihin nun, pinagmamay-arian ka na ng Diyos na kahit sino at kahit alinmang nilalang kapangyarihan, wala nang makapaghiwalay pa sa'yo sa pag-ibig ng Diyos. Sa magkaroon po ng rapture, no, o caught up, ay kukunin na po ng Panginoong Hesus yung sariling kanya. Hindi siya kukuha ng hindi sa kanya. Kaya nakakalungkot itong mga evil Calvinist na ito eh. Hindi ito makukuha. Masama eh. Iwan ko lang si Pastor Lloyd, kung may iwan pa ito sa tribulation. Kung may iwan to sa tribulation, maniwala ka sa akin. Walang space ang noon yan sa 666.
Tadtad ng 666 yan. Kaya titingnan natin, aral ho tayo ng Bible para po maunawaan ng Pastor Lloyd. Pastor Alex? Okay, so next question tayo, Brother Rasha. Okay, question dito mga kapatid kay Althea. Kung hindi Diyos ang tumatawag, bakit sabi sa Acts 2 verse 39, para sa lahat ng mga tatawagin ng ating Diyos? Question mark. Okay, so sa Acts, ang nangyari sa Acts ay that time si Peter pa lang, tandaan nyo ha, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang ibig sabihin ng sinabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 2:15 ay kailangan study, mag-aral daw tayo. Mag-aral tayo na huwag tayong mahiya na pag nag-aral tayo ng Bible ay i-group natin, i-dispense natin to the right group of people at the right timeline. So yung pagtawag dyan, tinawag at naligtas, added to the church, sino ang tumawag? Di ba? Ang Diyos ang tumawag. Sino ang ginamit ng Diyos? Si Peter. Ano ang ginamit ni Peter? Maniwala kay Jesus Christ. So lahat ng niniwala kay Jesus Christ na that time, kung mapapansin ninyo, it's not the blood of Jesus Christ. Kung mapapansin nyo, nung si Peter ay nagtuturo who Jesus was. Jesus is the Son of God, the Christ, the Messiah. Sinabi lang niya, He died for us. So, pag sinabi niya yon at naniwala ka, then you are saved. So, paano tinawag yon? Sino ang tumawag doon? Ang Diyos. Is it physical? No, hindi physical calling. Ginamit si Peter. Now, let's go to Abraham. Paano tinawag si Abraham? That's physical. Abraham, one-on-one. Do you believe me? Paano tinawag si Moses? Physical. Moses. Let them, tell Pharaoh, let my people go. Right now, sino ang tinawag para gamitin sa mga tatawagin? Si Peter. Later on, si Paul na. Okay? So, ganyan yung nakita nyo, no? Nakita nyo yung kung paano mag-deal ang God sa different timeline, different group of people. So, ngayon, na under Paul tayo, not under Peter. Pastor Lloyd, Pastor Dino. Proceed tayo sa next question, Pastor Malinaw naman po. Next question. Next question dito. Kung tao ang nagdidesisyon, bakit sa Acts 2:47 nakasulat, idinagdag ng Panginoon sa kanila araw-araw ang mga naliligtas? It's the same answer, Pastor Dina. Paki. Yeah. Sa Acts chapter 2 verse 4-7, sabi doon kung Diyos ang nagdadagdag, ang Diyos ba? Ang Diyos po ba ay tama pa, Brother Rasha? Nagre-respond? Sabi dito, kung tao ang nagdedesisyon, bakit sa Acts 2:47 nakasulat, idinagdag ng Panginoon sa kanila araw-araw ang mga naliligtas? Okay, napakaganda po yung tanong na yan. Kung pag-aralan kasi ho natin, yung buong talata, hindi lang 147. Bakit dinagdag ng Panginoon yung mga nangaligtas? Dahil po may dahilan. Hindi katulad ng Calvinist na idagdag ka na walang dahilan. So masama yung Diyos nila. So ito, kung titingnan po natin, idinadagdag ng Diyos yaong mga naligtas. Dahil kung pinangaralan sila, sila'y sumampalataya. At tandaan po natin sa Gawa chapter 2, mga mananampalataya na po, yung tinutukoy dyan. Hindi yan mga unbeliever. Kaya nga po yung mga nangaligtas sa kanila, dinadagdag ng Panginoon. Bakit po? Kasi sumampalataya, yun mananampalataya, mga ligtas na. May cross-reference pa yan. 1 Corinthians chapter 12 verse 18, 13 to 18. No? Idinadagdag ng Panginoon at Diyos mismo po ang naglagay doon ng mga taong naligtas no, sa kanyang katawan. Tanda po yan na tayo is secured na talaga at wala nang
mangyayari pang masama sa ating kaluluwa. No? Hindi po yan tumutukoy na ang tao ay hindi nag-decide upang matanggap ang kaligtasan. Mali. Ang tao po ay nagpapangsyon. Hindi siya bulag sa kaluluwa, hindi siya bulag sa espiritu. No, hindi rin siya bingi, no, sa kaluluwa, hindi rin siya bingi sa espiritu. Tandaan po natin, ang katawan po meron pong 5 senses. Makakita ka, makapagsalita, makarinig, makahawak, at makapanglasa. No? Ang kaluluwa po natin, makapag-decide. Ito, makapag-decide, makaramdam din siya. Ayan, makakaramdam, may emosyon. O, may will din po. Kaya nga makikita natin sa Lucas 16:22, yung rich man doon, ikaluluwa yon. Kasi pag sinabi sa akin ni Pastor Rod, ay, yung rich man doon, di kaluluwa. Sige, patunayan mo sa akin, laman yung doon po sa apoy. Kaluluwa yon. Kasi nag-decide pa siya, Mang Abraham, pwede ba isugo mo para sa akin si Lazaro? Nawawarningan ng aking mga kapatid, in short, no? So doon pa lang, nagkakaroon po siya ng, makita natin yung emotion, decision, at saka will. No? Nagde-decide siya, nakakaramdam din siya ng sakit. Nakakaramdam din siya ng awa doon sa kanyang mga kapatid. Kaya tayo po, hindi tayo tinanggalan ng Panginoon ng kalayaan upang magpasya o mag-isip. Hindi niya sinaklawan. No? Binigay niya si Kristo, tinubos niya ang lahat na sa sanlibutan. Subalit, sino pong magbe-benefit doon sa katubusang ginawa ng ating Panginoon? Yaong sumampalataya lamang kay Kristo. At kung ikaw ay legit na sumampalataya, ikaw ay legit na naligtas, ang Diyos ng bahala magdagdag sa iyo sa kanyang katawan o sa kanyang iglesia. Pastor Alex? Kamute ka, Pastor. Yeah, sakto na. Satisfied na ako doon, Pastor Dino. Next question tayo. Rasha. Okay, next question natin. Dito kay yung naka-Japanese. Tanong ko po, kung hindi Diyos ang nagtakda, bakit sinasabi ni Pedro sa Acts 2:23 na si Jesus ay ibinigay ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos? Okay, Acts again, 2:23. yeah, ang ginagawa ng Diyos, ang dealing ng Panginoon ay maligtas ang tao, di ba? Sa kaparaanan na yan sa Acts 2, again, yan ay way ng Panginoon to spread yung kapangyarihan niya para sa kaligtasan natin. Napaka-simple, bago ko pumunta dyan na ipinpoint ko yung sagot dyan. Mag-isip kayo ng ganito, 2 bagay ang isipin nyo about the blood, okay? Pag nagbasa kayo ng Bible to simplify the salvation, nung panahon ng Israelite at ikaw ay Hudyo, pag nagkasala ka, para ka maligtas, ma-remission ang kasalanan mo, at pag namatay ka ay mapunta ka sa temporary place na naligtas, kailangan pumatay ka ng animal. Okay? Now, ngayon, sa panahon ngayon, ay blood pa rin. Pero blood ni Jesus Christ. Okay? Iyan ang makikita nyo na kaligtasan ngayon. At iyan ay permanent. Kasi yung sa old is temporary yon. Paulit-ulit, remission, dito permanent. So ngayon, yung sa question na yan, ang parang foretelling na kay Peter ang kaligtasan, paniwalaan si Jesus Christ, paniwalaan na siya ang hari. So iyon ay gawa ng Diyos. Again, God is Jesus Christ. Alam naman natin yan, di ba? Nagkatawang tao siya. So napunta doon sa lahat ng ginagawa niya, and also wisdom-wise, kaya ginawa ang Bible dahil tapos na yung Bible, ang mga event is yet to come. At saka yung ginagawa ng Panginoon ay naka-inline sa atin na to understand right now bakit ginawa ang Bible. Nasaan ba ako ngayon sa Bible? Iyan ang talagang nakuha ko sa pag-aaral ng Bible. Hindi yung aralin ko lahat yung
yung lahat ng nakasulat at pagsamasamahin ko at gumawa ng sariling church. So, wisdom-wise, ang ginawa kong pag-aaral sa Bible, bakit sinabi ng Diyos to kay Abraham? Bakit may Israelite? Bakit lumabas siya dito? Bakit siya namatay? At bakit siya may rapture? Bakit may tribulation? Bakit may 1,000 millennial kingdom? So pag kinuha niyo yung ganyang klaseng pag-aaral, maintindihan niyo ang gawa ng Panginoon na ukol kay Peter ay ipakilala si Jesus Christ na paniwalaan natin. At iyan ay work of God. At magta-transition yan kay Apostle Paul later on sa chapter 9. So pagdating kay Apostle Paul, bigyan muna natin ng pahinga si Peter, and then later on, makikita nyo, kakausapin ni Apostle Paul lahat ng apostles, and then later on, si Peter ngayon na sinasabi na repent and be baptized of water. Nasa Acts rin yan. Lahat ng mababaptize ng water, lahat ng maniniwala, ligtas yun. Pero later on sa book of Acts, hindi na siya magsasabi nun. Ang sasabihin niya, paano kami maliligtas? Ang sasabihin ni Peter, believe. Just believe and you shall be saved and thine house at ang kasambahay mo. So, dito, repent and be baptized. That's the work of God. Later on, just believe. That is the work of God also. Kasi kakausapin pa ng God si Peter sa chapter 10 and uulitin niya sa chapter 11 habang tinetrain ni Jesus Christ si Paul sa chapter 9 and then chapter 13 babalik siya, kausapin lahat ng mga apostles. So, those are the work of God. At kailangan makita nyo, how did God do that? Bakit hindi na lang maligtas kay Moses? Why? Diba? Kasi the promised king will come from David. Now here comes Jesus Christ na kailangan tanggapin as king, hindi tinanggap. Here comes another plan. Here comes another plan. Hanggang sa tapusin niya ang mundo. So, Pastor? Next tayo, Pastor. Next Okay question, na. please. Okay, ito naman yung reaction, mga kapatid. Sabi ni Erwin de la Cruz, nagsama na naman ang dalawang matutina, yung isa boy wanted, yung isa boy bading na jacolero. Okay, ako muna. Sige, Pastor Dina, ikaw na muna. Pastor? Okay ba? Sige. Titingnan kasi natin yung comments ni Erwin de la Cruz. Ano siya premature na unahan sa araw. Ang tawag natin nito, yung pagpanganak sa kanya. Wala talagang, sa kasaysayan po ng debate, sa kasaysayan ng mga Kristyanismo, wala talagang may niambag ng kabutihan itong si Erwin de la Cruz. Puro kasamaan, galit, puot, pareho sila ni Lloyd. Nangangaral ka ng salita ng Diyos, ang sama-sama ninyo. Di ba? Magmana kayo sa amin, tingnan mo, puro kabutihan. So ngayon, tingnan na natin. Itong si Erwin, ang dami ng debate niya, pero wala naman sa kalingkingan kung yung debate niya, liit. No? Pero marami na, sobra sa isa. No? Lahat talo, walang panalo. Hindi man lang tumabla sa kalaban. Kahit kilala mo yung MCGI na si Cyrac na hindi marunong bumasa, natalo pa si Erwin dyan. Oh. Kaya sabi ko, Erwin, huwag mong idaan sa galit at puot at saka inggit, no, ang pakikipagdiskusyon. Gawin mong mapayapa at may kaayusan. Maganda na ang pakikitungo namin sa iyo. Alam naman namin, tiwalag ka sa Baptist. Tiniwalag na kita, kayo ni Lloyd, tiniwalag ko na kayong dalawa. Wala kayong karapatan dito. Tapos sasabihin pa ninyo, magmamalaki kayo sa inyong sarili na utang na loob ninyo sa amin. Ito si bro? Si Erwin de la Cruz, may ebidensya ako. Utang na loob niya sa amin ni Rian, kaya siya nagkaroon ng kaligtasan. Walang alam ito sa kaligtasan. Utang na loob niya sa amin. Ito yung tao na walang utang na loob. Kung baga, pinakain mo na, lulunukin ka pa ng buo. Ito masama yung diwa ng taong ito. Diwa talaga ng palaka ang sumanib dyan. Kita mo, kasamaan ang dinidiwang ni Butanding na yan. Naturuan na lang natin, Pastor, siguro, para matuto. Okay, yun nga. So yung sa niya na yan, ang comment, may right naman siyang magganyan. So, ang babalik sa yung sagot, ganyan din. So, nagtuturo kami dito ng Bible. So, at least I have to give credit kay Pastor Lloyd. At least yung mga tanong niya,
doon sa diniscuss namin. Pero itong kay Erwin de la Cruz, natuloy yung engineer, pero sabi ko, ang tawag ko nga dito ay engineer na bugok, di ba? So ang question ko, naghihintay ako dito pa rin sa'yo, yung tungkol sa lalabanan kita ng debate sa Saturday. Alam ko maganda ang gagawin mong presentation na picking and choosing. Ang tanong ko sa'yo, dito sa sikat na platform, sa Russia TV, Russia Vista, tinatanong ko sa'yo, kaya mo bang magturo ng book by book, verse by verse? Yan ang challenge ko sa'yo. Again, kasi dinadown mo yung pinag-aralan ko. At sinasabi mo, nagpapatawag ako ng pastor. Hindi ako nagpapatawag sa'yo ng pastor. Never kong sinabi na tawagin mo ako ng pastor. Never. Ang sinasabi ko, kung hindi nyo makikita yung sinasabi ko dito or namin, wala akong pakialam sa inyo. Hindi ako nag-iipon dito ng tao na kagaya nyo, na lolokohin nyo lang na saved by faith, not of works, pero kailangan makita sa gawa. Yan ang turo nyo, di ba? Perseverance of the saints. Kailangan may magbago sa buhay nyo. Hindi ba ganyan? Irresistible grace tayo, di ba? Hindi aksidente na tinawag kayo. Dito kayo. Pero kailangan makita. Pero ligtas na kayo. Pero pag hindi kayo bumalik at hindi kayo nakitaan ng magandang buhay, baka hindi kayo ligtas. So, iyan ang aral nyo. Di ba? Iyan. Kaya sa Saturday, mag-ready ka na at siguradong mai-stir up ang utak mo sa mga tanong ko sa iyo. Next question tayo, Brother Rasha. Next question dito kay Pastor Lloyd. Pangalawa ng hamon ko kay Dino ay sa eschatology. Anong position mo? Question mark. Acts 2 topic nyo, napunta ka sa eschatology. Nakakahiya ka, Dino. Sinungaling ka sa pagtuturo. Okay. Sa Acts chapter 2, excluded ba ang eschatology, pag-aaral po sa iglesia? Hindi. Kasi church na nga ang tinutukoy doon sa chapter 1 pa lang. Church na, ano ka ba, Lloyd? Yung, kaya nga tawag namin ito expository. Ini-expose namin verse by verse. Kaya madaanan mo talaga yung church. Hindi mo alam yung sa upper room ng pinangako ko sa iglesia in Matthew 16:18, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Para ba sa'yo doon na sa Matthew 16:18, doon na nag-start ang iglesia? Existed na pong iglesia, kaya nga ang ginagamit doon sa Greek ay oikodomeo. Oikodomeo, to building up. Ano bang to building up? Is-straighten. Kasi wala pang banal na espiritu. Paano magkaroon ng pagpapatibay sa church? Meron pong mga apostle in Galatians chapter 2 verse 9, meron pong mga haligi na magtuturo, no? Magmo-motivate, no? Doon magpapatibay, mag-straighten doon sa mga mananampalataya. Kaya tinawag diyan ang mga apostol. Hindi ko talaga nag-aaral. Puro lang komentary. Alam naman namin na maghahamon ka naman ng pangalawa, ecclesiology. Pag-aaral sa iglesia. O yan, dati hindi mo ako hinahamon sa labanan sa iglesia kasi hindi ka pa natiwalag. Ngayong tiniwalag na kita, pamalian mo na ngayon ang pinanggalingan mo, apostate ka. So ngayon, titingnan po natin, sa Gawa chapter 2, hindi excluded ang iglesia, ang church dito na pag-aaral. Yung nagkakatipon sa upper room, church yan, iho. Hindi mo alam? Pabihira ba naman ito? Oo. Kaya, ito, naghamon ko sa akin ng pangalawang debate. Bakit sa una nating debate, hindi ka ba satisfied sa pagkatalo mo sa akin? Na hindi mo pala alam ang Biblia? Tinuruan pa kita? Nagalit ka pa nga kay Bora siya. Saan nga ang talata? Ibig sabihin, sabi ko, pabihirang tao ito. Kala ko, kabisado niyang Bible, tapos nagalit-galitan pa para makaiwas. Hindi ka magaling, oy. Tupa ka lang sa amin, kaya tigil-tigilan mo yung paghahamon kunwari. Kasi marami ang mga audience natin yan sa baba. Hamonin ko si Pastor Dino para makita ng mga audience na matapang kuno ako kunwari. Yun pala, lugaw ka na sa akin. Tigilan mo ako. Kaya ito Lloyd, hindi na kita papatulan. Bakit? Ang mga nagdusa, nasaktan, natalo, nagtumbling sa debate, hindi ko na pinapatulan. Bakit po? Lasog-lasog na nga katawan mo, mapabugbog ka pa. Wag na, magpagaling ka muna. Pastor Alex? Okay, yeah. Gusto kong sa mga hindi nakakaalam ng church,
Ang ibig sabihin ng church ay saved believer. Okay? Yan ang true meaning ng church. Saved believer is spiritual church. Yan. Meron namang tinatawag na local church. Ang local church, iyon ang pinagmimitingan ng saved believer. For example, dito sa kwarto na to, nag-uusap tayong lahat nag-uusap dito. So ito ay yung tinitirahan ko dito, iyon ang tinatawag na local church. Pero yung mga tao sa loob, if they are saved believer, yun yung other church. So ngayon, kaya pag sinasabi niyo yung meaning ng church, or when we say church, yan ay saved believer spiritually. At ang verse dyan ay nasa Mark, I think it's Mark 14:58 something. Ang sinabi ni Mark dyan, I heard him say, sabi, I heard him say that gigibain niya yung templo na gawa sa kamay at itatayo niya ang templo na hindi gawa sa kamay. Yung templo na hindi gawa sa kamay, iyan yung church na sinasabi ko na saved believers, na iyan yung sinabi sa Acts 2 na sinabi, and they were added to the church. Yun yung soul na added to the church kahit buhay pa yung mga tao. Kahit buhay pa ako ngayon, kami ni Pastor Dino, hopefully si Brother Rasha at kayo din, ay nasa church na kami na spiritual. Kasi ligtas na kami, sealed with the Holy Spirit, not because of what we're doing, kundi because of the imputed righteousness of God. Naghihintay na lang kaming mamatay to go to the final destination. So tandaan niyo yan, ha? Church, dalawang meaning yan. Local church at saka saved na spiritual church. Yung local church ay maraming 99% yan ay pera-pera lang. So mag-iingat kayo sa local church. Make sure na ang sarili nyo ay ligtas before you get to the local church. Brother Rasha, pwede ba tayo? 10 minutes? Sige. Okay, shoutout din mga kapatid sa ating nasa live again. Dito kay shoutout mga kapatid dito again kay Pastor Lloyd, kay Ray Pilapil Jr. ng MCGI. Sabi niya, sarap pag-untugin ng dalawang ito. Ano pa yan dati pa yan, di ba? Halos 3 buwan na yata na ganyan ang comment niya, pero hinahamon ko siya na magsalita at least dito, kahit 3 verses na ipaliwanag niya, wala namang sinasabi. At saka si Ray Pilapil, nakalaban niya ni Pastor Jaramel, nakalaban ko din yan. Magmula nung makalaban ko yan, halos naloko na yata. So mag-iingat kayo pag nakalaban ko kayo. Make sure na matatag ang utak nyo. Ayan si Ray Pilapil, naloko na. Next question tayo. Napatay ng question. Okay, si Aiki Layam, Bro Dino, saan mababasa ang Spirit of New Year? Hindi man lang yung mga nagtatanong, parang hindi man lang nag-iisip ng mga simple illustration. Okay. For example, saan ba mababasa sa Bible ang sitaw? So hindi ba siya totoo? Saan ba mababasa sa Bible yung chinilas? Letra por letra, di ba? So sinasabi ko doon, pag sinabing spirit, diwa, ano bang diwa? Ano bang diwa? Minsan ginagamit essence, mensahe. Hindi niya naintindihan yung mga idioms na salita. Ayan. Ngayon, kung ating pag-aralan kasi, mga kaibigan, sa mga huling panahon nagkakaroon po ng mga karunungan kung paano gamitin o i-aplikar ang bawat bagay na sulat sa Biblia. For example,
meron siyang dealing na idiomatic expression, meron siyang hyperbolic, personification, at saka iba pa po na nasusulat sa Bible. Kaya, yung amin po ditong paggamit o pag-illustrate, ini-express namin yan as idiom o idiomatic expression para po mas lalo ninyong makukuha. Kasi dito nanggaling yan. Kasi nakabasa lang kasi si Lloyd ng Espiritu, Holy Spirit na agad. Sinakyan din naman ng isa. Mas masahol ka pa sa isip pala ni Lloyd na walang laman. Sinakyan mo yung walang laman, sumakay ka sa walang laman, ikaw wala ding laman, masikip tuloy yung hangin. Oh, 'di ba? Yan yung sinasabi namin. Yung mga expression o illustration, saan mababasa sa Biblia? Illustration nga yun, intindihan mo illustration? Oh. No, dito natin makikita Pastor Alex, no? Kung ang labanan kasi sa atin, labanan ng espiritu at karunungan ng Diyos, laban sa karunungan ng sanlibutan. Yung karunungan ng sanlibutan, BO po, yung sa sanlibutan ano sabi doon? Ano sabi doon? Pipili ako sabi doon ng mga mangmang upang ipahiya ang sanlibutan. Bakit? Ano ba yung mga mangmang? Wala siyang alam doon sa mga filosofiya na ginagamit ng makamundong kabiubiuhan. Oh. So kaya napahiya natin si Lloyd. Napahiya natin si Jordan. Oh. Si Pilimon. Lahat sila nag-iyakan hanggang ngayon, di makamove on. Move on naman kayo, please. Maawa kayo sa sarili niyo, yung puso niyo. Magkasakit kayo niyan. Sa amin kasi tapos ang debate, tapos na, wala na pong samaan ng loob. Kasalanan ba namin kung bumangga kami, mga undefeated kami? Kasalanan ba namin yung undefeated kami? Hindi namin kasalanan yun. Baka tama kayo, pinili talaga kaming maging undefeated. Baka tama kayo ang pagpili maging undefeated, hindi iligtas. Pastor? Champion, di ba? Pero siya, 2 more questions tayo, 2 more questions. Okay, dito naman kay shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live again. At okay, sabi ni Jerry Oscalib o Velasco, sino ang fulfillment ng Acts 1 verse 5 na magbabaptize ng Holy Spirit? Tanong kay Pastor Alex. Okay, 1 Corinthians 1:17. For Christ sent me not to baptize, that means water, but to preach the gospel. So kaya ang fulfillment niyan ay si Apostle Paul, at ang mga verses diyan ay sa 1 Corinthians 15:1 through 4. At napaka-importanting maintindihan, salamat sa tanong, napakaganda. Yung sa 1 Corinthians 15:1 through 4, yung the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, at kung how that Jesus died, how that Christ, or how He died on the cross. Ano yung kung paano ba siya namatay, ang equivalent ay tumagas yung dugo. Yung dugo na yon, iyon ang tinatawag na justification. Iyon yung nag-justify sa atin. Ibig sabihin, nagpawalang sala sa atin. Na ang ginawa ng Panginoon, itinuro ng Panginoon kay Apostle Paul, dahil ako ay nireject ng Israelite, ito na ang misteryo na ibibigay ko sa iyo. Ito yung tinatawag na spiritual baptism. Ito yung nasa 1 Corinthians or Ephesians 1:13 na sinabi niya na pag naniwala sila sa gospel na to, na what Jesus did, gospel of salvation, na kung ano yung ginawa ko, seselyuhan ko sila ng Espiritu Santo. Ayun ang sinabi niya sa Acts 1:5. For John indeed baptized you with water, but not many days hence I will call Apostle Paul to teach you the gospel of salvation, of how I died on the cross. Kung paano ko namatay, at iyon ang spiritual baptism. Kasi before that, hindi ang preaching ay hindi kung paano siya namatay, kung sino siya. Di ba? Sabi ni Peter, maniwala kayo, He's the Christ. He is the Son of God.
Son of Man, Son of God, the Messiah. Diba? The Lord. Diba? Sabi niya, who is that person? Who? Sino? But nung na-crucify siya, ang sinasabi ni Paul, it's not just who he was. What did he do? Kung ano ang ginawa niya. The fulfillment is Apostle Paul. So now, maganda yung tanong sa mga nakikinig, where do you get the salvation now? Where do you get the salvation? Kasi most of you, mga kulto, doon kayo kumukuha sa Matthew, Mark, Luke, and John. Doon kayo kumukuha. If you love me, keep my commandments. Ika nga, sabi ng mga SDA. Sundin nyo ang mga utos ko. Pag tinanong mo, nasunod yung 10 utos, may naligtas ba? Hindi pa pala. Hindi pa pala, di ba? Hindi pa. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi yan ni Kristo. O, ano yung sabi ni Kristo kay Apostle Paul? Sabi din yun ni Kristo, di ba? So bakit magkaiba? Dito ay ligtas ka not of works, dito ay manatili ka of works. Bakit magkaiba? You have to study to show thyself approved unto God, a workman that needed, get that verses into the right group of people. That time, kung sino si Jesus, maghahari, manatili ka hanggang wakas sa batas niya. Hindi nangyari yon. Plan B. Paul, let them know. Pag naniniwala sila sa blood ko, pawawalang sala ko sila at sila ay magiging part of the called. Hindi tinawag before the foundation of the world. Part of the definite article, matalino mga Calvinist dito. Part of the called is different from called. Yung basta tinawag. Part of the called, yung definite article na THE. Yun ang aralin nyo. So sa nagtanong, napakaganda at magandang ma-identify who Jesus was as a king and what Jesus did as a spiritual baptism, finulfill yan ni Apostle Paul ngayon. So look for Apostle Paul right now if you want to be saved. Don't go to Matthew, Mark, Luke, and John. Don't go to Acts 2:38. Water baptism. Go to spiritual baptism kay Apostle Paul. Pastor Dina. Malinaw naman, Pastor. Next tayo. Next question. Last question tayo, Brother Rasha. Salamat Okay. sa tanong. Question dito. So, ang question dito kay Jeffrey. Ayan, okay na tanong na to. Yung sa Acts 1:5, no? Ayan, siguro kay ano na lang, Pastor Lloyd, sabi niya, bro, Rasha, please pakibasa. Ayon kasi sa John chapter 14 at 16, ang Holy Spirit na Parakletos ay isa ba o marami? Ayan. Ang Parakletos ay kinuha sa Grego na comforter, advocate, intercessor. Ayan. So ngayon, kung titingnan natin, pag sa church, yung Holy Spirit, talagang iisa lang ang Holy Spirit. Pero sa binanggit mo kanina na Espiritu, nakabasa ka lang ng Espiritu, Holy Spirit na agad, mali. Kailangan magkaroon ng qualification. No? Tulad na lang mga Spirit ay Yoma. Pag sinabi namang Yomata, yan yung plural po, marami. For example, sa Hebreo chapter 1, verse 7, hindi alam ni Lloyd, tuturuan kita ha. Eto, sa Hebreo chapter 1, verse 7, Spirit, sabi sabihin na Holy Spirit na agad yan, yan yung third person. Tuturuan kita, at least nandito ako, mahabagin kami dito eh. Ito, verse 7. And of the angels, he saith, sabi dito, and of the angels, he saith, who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire. So, binanggit po yung spirits po dito, yung plural, which is Yomata. Kaya di ko muna nakabasa ka ng espiritu sa Bible, ay Holy Spirit na, yung third person,
Lloyd. Kaya i-qualify po natin. No? I-qualify po natin. Kailangan research pa more. Na, nagmamayabang mo yung Greek na tinanong kita ng Greek, hindi mo nga alam eh. Oh. So ngayon, malinaw po dito sa Bible mga kaibigan, na di ko mo po nakabasa ko ng spirit, ay banal na espiritu na. Meron din tayong tinatawag, pastor, na evil spirit. Evil spirits, evil spirits. So, ibig sabihin, Holy Spirit na yun, banal na espiritu yun, third person. Mali. Kailangan, tulad ng sinasabi ko, pag binanggit mo na espiritu, magkaroon po ng qualification. Tulad po doon sa 1 Peter chapter 3 ba yan? No, doon sa pagkalunod po doon sa yung mga espiritong nabilanggo, pastor, no, sa panahon daw ni Noah. Oh, so ano ba 'yan? Holy Spirit ba 'yon, Lloyd? Kasi nababasang espiritu. Kailangan next time i-argue mo yung mga bagay-bagay, i-qualify mong mabuti para maalaman mo. Pastor? Yeah, tsaka yung pag binanggit yung spirit, kagaya ng lahat ng tao na believer, may espiritu ng Diyos. Ibig bang sabihin, maraming Diyos? Hindi ganon. May binanggit na 7 spirits sa Revelation. Ibig bang sabihin, yung 7 spirit ay magkakahiwalay at 7 Diyos? Hindi. Pagka yung, kailangan talaga i-aralin at i-identify kung paano, bakit sinabi, kagaya na sinabi ni Pastor Dino, kung bakit sinabi yun, aralin yung context para maintindihan yung ganong klaseng topic. So, yun lang muna. At Pastor Dino, last remark. Ayan, so ayun, maraming salamat. No, kahit sabihin natin, pastor, sa ganitong paraan at tuturuan po natin ang mga Calvinist, kahit sabihin natin na tiwalag na kayong dalawa ni sino ba kasama mo, si Jordan, si Erwin, tatlo na pala sila, si Erwin, si Pilimon pa, at si Pastor Lloyd sa Baptist, wala na silang karapatan pa sa Baptist. Kinakabagan pa rin natin, pastor, no? Kahit umalis kayo dito, tinuruan pa rin namin kayo, nang hangarin namin kayo ay maligtas din. Huwag kayong umasa, no, sa inyong sarili na ang Hinunong bahala sa amin, ililigtas kami ng Panginoon. Ang mahalaga dito, Lloyd, yung at Erwin, yung katwiran ng Diyos. Paano ba ipinahayag ng Diyos ang kanyang katwiran upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan? Tanging pananampalataya lamang. No. Hindi po yung, huwag kang umasa sa pagpili, magiging hopeless yan. Marami na pong umasa, Hudyo. Pinili sila, umasa, pastor, hanggang ngayon, umaasa pa rin. Yeah, totoo yan. Totoo yan. Oo. Sige, pastor. Okay Yeah, na ako. Thank you so much. Mm-hmm. Yeah, maganda yung sinabi mong huli, pastor, yung hanggang ngayon kaya nga ito na rin yung prophecy sinusundan natin ang Hudyo, na yung third temple na tatayuan ng Antichrist ay talagang nakaset na isang pirma na lang, kukunin na tayo ng Panginoon sa rapture natin. So pinili sila, ha? They claim, talagang pinili sila. They are still the chosen people, pero blinded sila ngayon. Kaya kayong mga sila Pastor Lloyd, Calvinist, sana maaral nyo pang mabuti yung sinabi nyo na kayo ay tinawag. Okay? Napaka-big claim yan sa sarili nyo na nabasa nyo yung Bible na may tinawag. Sinabi nyo na kayo yung tinawag. Okay? Kaya nga, i-double research nyo yung ganyang klase sa sarili nyo at wag yung from John Calvin. So, Brother Rasha, maraming salamat. Nandito kami lagi ni Pastor Dino every Wednesday and Thursday kami. Every Wednesday, 11 ay Book of Romans, and then every Thursday, which is ngayon, ano bang araw ngayon? Wednesday dito kasi. Every Thursday dyan ay Book of Acts. So ito yung challenge din sa inyo na gawin nyo to. At Brother Rasha, merong hamon sa akin si Pastor Lloyd about Romans chapter 9, pero sinadjust ko ay chapter 1 muna kung papayag siya para by context mapag-aralan naming mabuti as debate, okay? Walang aalis doon. And then Friday or Saturday, 10 a.m. Brother Rasha, tama ba ako? 10 a.m. tayo.
Umagang umaga yon dahil matagal na debate ito. Kalaban ko ay si Erwin de la Cruz na hindi marunong ng verse by verse teaching, book by book context, pero mananalo daw siya sa debate. Paano mananalo ang hindi marunong sa context, di ba? So, tatapusin natin ang career niyan at para matauhan ang mga tao na yan. So, may God bless us all. Shout out sa lahat, sa mga nagtanong at hindi nagtanong sa inyo. Sana makita niyo to as a blessing. Pinakikita namin na ang salvation na tinuro namin ngayon ay hindi sa panahon ngayon. Ito ay early apostles doctrines, but we have to look forward kung ano yung binigay ni Apostle Paul na gospel of salvation. Thank you at magandang ingat kayo sa bagyo pala. May bagyong darating, sana ingatan kayo. Amen. Okay, Russia TV gusto din magpasalamat mga kapatid sa lahat ng sumusubaybay dito sa aking platform at podcast ni Pastor Alexander. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV mga kapatid. Paki-follow na din ako at kung gusto nyo na maghamon sa dalawang ito, they are very free. At abangan nyo lagi yung podcast ni Pastor Alexander, 11 a.m. yan. You can follow him also mga kapatid kung gusto nyo magsuri sa kanilang o sa kanya-kanyang faith nila. So you can follow Pastor Alexander dahil meron siyang mga post doon at nagla-live din siya. At yun, maraming salamat. Paki-follow na din Russia Vista mga kapatid. At this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Thank you. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.